Isa pang issue ang lumalabas ukol sa kontrobersyal na akap o ayuda para sa Kapos ang Kita program. Sa naging pagdinig ng Senado ngayong araw, sinabi ng DSWD na tila tansya lamang o assumption ang naging basehan sa pagbilang ng mga benepisyaryo nito. Ang detalye sa agenda report ni Agatha Gregorio. Okay, kung ano man siya yung 5 million na sinasabi. Tama ba yun? Yung estimate po ninyo na minimum wage. Yes po. We're basing it on assumptions that are guided by DOLE. But they have no list. So where did you get the list for? They don't have a list, but they have assumptions. They Madam have? Chair. Assumptions. We're basing it on their assumptions. The PSA, these are percentages and statistics. These aren't real people. Yung mga pumila at tumanggap ay tunay ng mga tao. Yes, Madam Saan Chair. pinaghihila itong mga tunay na taong to? Uminit ang diskusyon sa Senado nang ilahad ng Social Welfare Department na sila mismo'y may bilang ng halos 5 milyong minimum wage earner base sa tansya o assumption. Ayon sa DSWD, kasama sa bagong guidelines na gawa ng ahensya, Labor Department at National Economic and Development Authority ang mga requirement para sa AKAP. Sa panukalang 2025 kasama rin ang mga mas mababa sa minimum wage ang sahod at mga mula informal sector. Agad din niyang kinwestiyon ni Senador Amy Marcos. The guidelines Paano po, sila gagawa ng listahan ng minimum wage? Wala silang listahan ng minimum wage. Mas lalong wala silang listahan ng informal, contractual, and less than minimum wage. Yeah. Saan natin hahanapin yung mahihirap na yan? uh, Depende sa congressman, sa barangay kapitan, sa senador. Ayon sa ilang kritiko ng AKAP, maaaring makinabang dito ang mga tumatakbo sa halalan. Ayon naman sa Commission on Elections, hindi pa aprobado ang hiling ng DSWD para may exempt ang AKAP sa election spending ban. Higit 12 bilyong piso ang halaga nito. Sabi ng COMELEC, kailangan muna nilang makita ang guidelines para rito. Nagreklamo rin si Baguio Mayor Benji Magalong ukol sa pamumulitika kaugnay ng mga programa para sa ayuda. AKAP and similar aid programs are increasingly and frustratingly politicized. Perhaps the most glaring issue is the increasing politicization of the social amelioration program. In the local governments, we're concerned with a national politician decides to have a personal appearance during aid distribution. But we have no choice but to accommodate them. Suhestyon naman ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio at grupo niyang Isang Bayan i-upload sa DSWD website ang listahan ng mga benepisyaryo ng AKAP at ang matatanggap nila. If it turns out that the only members of Congress recommended, then that will violate the prohibition that the congressman can only appropriate but cannot implement because the implementation belongs to the executive branch. That's the PDAF case. Dagdag ni Carpio, walang confidential tungkol sa impormasyong ito. Aniya, may karapatan ng publiko makita ang listahan dahil may kinalaman ito sa paggastos ng gobyerno ng buwis ng mga Pilipino. Para sa agenda, Agatha Gregorio, Billionaire News Channel.